siya sa pinakamalaking action star sa kasaysayan ng Philippine cinema. Dahan-dahan lang. Nagpauso ng isa na siguro sa mga pinakasikat na linya sa pelikula. Pare, walang personalan to ha. Trabaho lang. Wala akong kasalanan. Si Rudy Fernandez o The Boy sa kanyang mga kaibigan. Lagi siyang napapanood na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Kamali kayo ng binuhay. At sa nakalipas na 2 taon, muling nakipagbuno si Rudy para sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi sa pelikula, kundi sa totoong buhay na. March 2007, humarap si Lorna Tolentino, may bahay ni Rudy, sa programang Star Talk. There's a recurrence of his ampullary cancer before. Nagkaroon ng recurrence, yun. Periampullary cancer, this is a cancer that affects a certain part doon sa loob ng tiyan, sa abdomen, including the pancreas. Nagsisimula raw ang periampullary cancer sa mga bukol na nabubuo, kadalasan sa pancreas o lapay. Ang mga sintomas nito, paninilaw, pananakit ng tiyan, at bigla ang pagbagsak ng timbang. Bihira ang mga kaso ng periampullary cancer. Pero hindi ito nangangahulugang hindi ito dapat seryosohin. But there are certain genetic abnormalities that will make the individual predisposed to develop cancer, particularly sa head and pancreas. Dahil lumala ang kalagayan ni Rudy, nagpabalik-balik sila ni Lorna sa Amerika para humanap ng lunas. Pero bigo sila. Happy birthday! Noong nakaraang birthday ni The Boy nitong Marso, inimbita ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Happy birthday! Happy birthday! I'll see you again next year at the same time. Yung place, baka iba pero I'm sure magkikita pa rin tayo. Pero hindi maikakaila ang mabilis na pagbagsak ng kanyang kalusugan. Pagkatapos nilang ipagdiwang ni Lorna ang kanilang 25th wedding anniversary, nito lamang June 1, muling sumama ang kanyang lagay. Hanggang nung umaga ng June 7, tuluyan na siyang binawian ng buhay sa edad na 56. Labis-labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Mahirap tanggapin, pero partly parang naiintindihan ko nakasama niya yung Panginoon. So, wala na siyang nararamdamang sakit. I guess siguro yun doon siya binigyan talaga ng malaking swerte ng Panginoon kasi binigyan siya ng panahon, diba, para makapag-prepare. Sa unang gabi ng lamay sa Heritage Park sa Taguig, dumagsa ang mga kasamahan ni Rudy sa industriya para makiramay. Isa lang yung Rudy Fernandez and he's irreplaceable. It's a sad day for the industry. Every time na ipipigit ko yung mata ko, nakikita ko yung mukha niya, yung nagsasuffer siya. It pains me as a friend, as his best friend, to see him in pain, struggling for his life, fighting for his life, nahirapan yung buhay. So, that prompted me to say, pare, we can pray. Parang pelikula ring dinagsa ng kanyang mga tagahanga ang kanyang lamay. Magkakimon, doon pa kami sa labas ni Binaba, ang layo-layo rito. Itiniis ko pa rin kahit ninihingal ako. Ay, fans po niya ako. Kasi gusto ko po siyang makita talaga. Si Mang Ray, siya raw ang numero 1 fan ni The Boy. Pinangarap din daw niya noong maging action star. Kaya naman gayang-gaya niya ang kanyang idolo
mula sa tindig, pananamit at pati pananalita. Yung pag nag-long sleeve ako, yung parang gano'n na rin. Mahilig rin ako sa blue, si Rudy Humble. Tsaka iba rin ang Rudy Fernandez eh. Matalino rin talaga. Bit-bit niya ang kanyang koleksyon ng mga larawan ni The Boy at magbibigay raw siya ng respeto sa kanyang yumaong idolo. Alam ko na kasama mo na ang Panginoon Diyos dyan. Maraming salamat, Kuya The Boy. March 3, 1952, ipinanganak sa Maynila si Rodolfo Padilla Fernandez, mas kilala bilang Rudy Fernandez. 3 taong gulang lang nung lumabas sa pelikulang Luksang Tagumpay na idinirect mismo ng kanyang amang si Gregorio noong 1957. Pero ang bitayin si Baby Ama ang isa sa kanyang mga major breaks bilang action star. Nagkaroon ng anak kay Alma Moreno, si Mark Anthony Fernandez. Nagpakasal kay Lorna Tolentino. Kung kanino nagkaroon siya ng 2 anak, sina Ralph at Renz. Noong 1992, muli silang ikinasal ni Lorna sa Villa Escudero sa Chaong, Quezon. Tumakbo bilang mayor ng Quezon City noong 2001 pero hindi nagtagumpay. Naging host ng docudrama Kasangga dito sa GMA. Tuklasin natin ang mga detalye ng mga pahayag ng iba pa mga akusado. Paalam, Barakot. Hanggang sa muling pagkikita. Huli siyang napanood sa Telefantasyang Atlantica. Kahit may karamdaman na noon, pinilit pa rin niyang maging masaya. Sabihin ko lang salamat sa lahat ng pagmamahal na natatanggap ko sa sambayan ng Pilipino at lahat ng mga kaibigan ko. At siyempre sa pamilya. Salamat. Ito, mahina ang boses ko, pasensya na. Si Lydia, hindi man siya diehard fan ni The Boy, nalungkot daw siya sa pagkawala nito. Nagkaroon din kasi siya ng periampullary cancer. Sinabihan ako na, you have only 6 months to live. So nang sinabi yung parang, Diyos ko, hindi ako makapaniwala eh. Maswerte si Lydia at maaga niyang naagapan ang kanyang sakit. At isinulat niya ang kanyang karanasan sa kanyang blog. June 12, 2008, Araw ng Kalayaan. Inihatid si Rudy sa kanyang huling hantungan. Wala na nga si Rudy Fernandez. Pero higit pa sa tapang na ipinakita niya sa kanyang mga pelikula, mas maaalala si Rudy sa katatagang ipinamalas niya nung siya'y nakipagbakbakan sa tunay na laban ng buhay. I'm sure magkikita pa rin tayo.